Ang una na ilang naipresentang witness is an employee of the Supreme Court. Siya po ang in charge para ihanda po yung mga payroll at maghanda din daw po ng alpha list at magsumite nitong mga requirements sa BIR. So ang kanyang testimonya ay para lamang i-identify yung mga dokumentong nailagak doon sa kanyang opisina. At nagsabi nga ang depensa kanina, Mark, na 4 na witnesses ang ipipresenta nila sa araw na ito, ngunit mga maiikli lamang itong magiging testimonya ng mga ito. So, we would expect mga tungkol sa mga papeles yan. They're laying the groundwork para siguro dun sa kanilang nais i-prove. Kaya kasama pa rin po natin si Attorney JJ Atienza. Attorney JJ, ito po bang testigong ito, ano po ang kahalagahan or ano po ang bigat nitong kanyang inilahad sa araw nito for helping the defense prove its case? Sa ngayon, hindi pa natin masabi kung gaano kabigat yung kanyang testimonya, no? Pero in sum lang, yung kanyang sinasabi ay ito ang mga kinita ni Chief Justice Corona, ito ang mga inilahad niya sa SALN, at higit sa lahat, nag-submit nga ng SALN sa kanya, si CJ Corona. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano ang epekto nito doon sa alegasyon naman sa kanila ng prosecution. So nalaman lang natin, Attorney JJ, yung mga sinweldo ni Chief Justice nitong mga taon na nabanggit nitong witness. Yun lamang ang kanyang testimonya para sa araw na to. Pero tandaan natin, sinabi nga na excuse lamang siya for now. Baka sakaling ipatawag pa ulit siya bukas kung mayroon silang nais tanungin ulit sa kanya. Ito sa tingin mo, Attorney JJ, ito na ba yung pag-uumpisa nila para sa depensa ng Article 2? Ito na yun, kahapon sinimulan na nila kay Congressman Tiangco, ano? Tapos, ito na, sinisimulan na nila yung paglinga ng predicate o ng groundwork para pasinungalingan yung alegasyon laban nga sa mga sinasabi ng prosecution na illegally gotten wealth ni CJ Corona. Attorney, maalala natin na yung depensa or yung prosecution ay nag-request ng subpoena para sa mga empleyado ng Supreme Court at ilan sa mga justices at ito ay tinanggihan. Pero sa side ng depensa, gumamit sila ng empleyado ng Supreme Court. Wala bang, hindi ba ito para sa ordinary mamamayan? Hindi ba ito unfair at hindi ba ito parang masyado namang nanglalamang yung depensa sa pagpresenta nitong witness na ito? Dagdag ko lang dyan, Mark, no, kanina binabasa ko yung nasa ating screen, yung mga komento mula sa Facebook at Twitter. Nagtataka rin yung ilan sa ating mga manonood, no, kung bakit daw yung dating pinapasubpina sana na mga empleyado, administrative officers ng Supreme Court ng prosecution ay hindi pinayagan, gayong itong unang witness para sa araw na ito ay taga-Supreme Court. Nasabi ba, attorney, kung merong pagpayag itong Korte Suprema sa testimonya nito? Sinabi nga ni Senate President Enrile kanina, no, na hinahayaan niya yung witness mismo na siya ang magsabi at i-invoke niya nga ang order na ito ng Supreme Court na nagbabawal sa kanilang mag-appear sa korte at mag-testify. Subalit hindi naman in-invoke ito ng SC employee. So hinayaan na lamang siya mag-testify. Tandaan natin na nung una sa prosecution ay pinayagan naman si Attorney Vidal na tumestigo. Subalit yun nga, under the pain, parang halos magmakaawa pa sila para lang wag nang i-invoke na lang yung order na iyon. Sa ngayon talagang ano pa lang tayo, obserba pa rin tayo, tignan natin na maigi. Ano pa yung patutunguhan nitong proceeding na ito? Dahil medyo interesante nga at hindi sila binabawalan ngayon ng Supreme Court. Pero ito, although pwede nating sabihin na advantage sa depensa, no? Tapos may limitation doon sa prosecution. Pero masasabi din Attorney JJ that this is the opportunity for the prosecution na i-cross-examine at kunin din yung makakatulong sa kanila. Tama. Ito yan eh. Ito na yung pagkakataon ng prosecution para sabihin nga at patunayan yung kanilang alegasyon. Vis-a-vis yung mga pinakitang figures kanina ni Miss Bayuga nga. Okay. At pag cross-examination naman, wala masyadong limitasyon. So, they can actually deviate from what was testified on direct. Ano? Pwede sila magtanong ng iba pang bagay? Maaari sila magtanong kahit anong bagay tungkol. Basta may kinalaman lamang din sa kaso. Oo, may kinalaman sa kaso. Mukhang bumalik na sa loob ng Senate Session Hall ang Senate President Juan Ponce Enrile para ipagpatuloy ang paglilitis. Inaantabayanan po natin yan.
mukhang may iniintay pa ang ating mga senator judges. Hindi natin alam kung ano. So, ituloy muna natin yung ating talakayan. Kahapon, Attorney JJ hanggang kanina ay nandito sa witness stand si Congressman Toby Tiangco. Ano yung kahalagahan ng kanyang testimonya para sa'yo? Yung testimonya ni Congressman Tiangco kahapon, lumalabas na gusto lamang ng depensa na medyo igiit yung kanilang alegasyon na hindi nga maayos yung pagkakafile nitong impeachment complaint. Subalit sinasabi nga ni Senate President Enrile kahapon na tapos na, moot na ito, moot na yung usapan, at tinanggap na kasi ng impeachment court ang kanilang complaint. Kung kaya't ito ay hindi na maaaring questionin ng depensa. Pero patuloy pa rin nila siyang prenisinta para nga siguro butasan pa rin yung ibang argumento ng prosecution. At kanina nga tinanong siya ni Senator Santiago para lang i-establish yung kanyang siguro competence bilang witness kahapon. Mapansin natin, Attorney JJ, na when Justice Cuevas was doing cross-examination at nag-object, he was very emphatic at very, very impressive tingnan. Pero dito on direct examination, parang mabagal, na medyo boring. Ganun ba talaga ang nature ng direct versus cross? Dito sa direct examination kasi depende kung sino yung witness na iyong inihahain at ano yung kanyang, kung ano yung pinalalabas mo sa witness na ito. Sa pagkakataong ito kasi kaya parang medyo boring dahil nga sa, ang pinapakita lamang ay yung mga figures ng sweldo lamang. Wala. Okay. At nagpapatuloy na po ang paglilitis. Who is your next witness? Please put him on the witness stand. Put her on the witness stand. Sige po. Put him on the witness stand and swear him. Mr. President. The gentleman from Pampanga. Yes, Mr. President. Just a clarification. Will there be other Supreme Court employees who will be testifying today? Or I do not know. may the defense counsel? As of today, none, Your Honor. So this next witness is not from the Supreme Court? He's not from the Supreme Court, Your Honor. Yes, Mr. President, may I just make a manifestation Yes. before we proceed with the next witness? Mr. President, earlier it was a witness from the Supreme Court that came before us. I would like to stress, I have no issue with the defense, Mr. President. My issue is with the Supreme Court. I was told, Mr. President, that the previous witness was subpoenaed, and therefore, Bayuga, Attorney Bayuga, was here on the strength of a subpoena. Previously, Mr. President, a court process server was likewise subpoenaed by this court. Yet, the Supreme Court refused to honor the subpoena. And therefore, the witness did not appear. Mr. President, my concern here is we now have a situation wherein the Supreme Court decides when it will honor our subpoena and when it will ignore our subpoena. Again, this is not an issue between whether it's before the defense or the prosecution, Mr. President. This is an issue between this impeachment court, which has the sole power to try and decide impeachment cases, and the Supreme Court, which is an institution that is held accountable by this impeachment court, Mr. President. The only check on the possible excesses of the Supreme Court, Mr. President, is in this impeachment court. My fear, Mr. President, is now the only check is now being checked by the entity that is supposed to be checked. I don't wish for any ruling, Mr. President, at this point. I'm just making this manifestation. And hopefully, we may be able to find a solution. Because, again, we will be calling the Supreme Court employee, or she will return tomorrow, Mr. President, if the Supreme Court allows her to return. Well, I guess when the time comes for a rebuttal evidence, if the prosecution would want to ask any of the employees of the Supreme Court to
appear, then we will equally issue a subpoena and trace out that problem at the proper time. In disconnect, along this line, Your Honor, may we be permitted? Only 1 minute Yes, statement, Your please, Honor. proceed. We have here a copy of the resolution referred to of February 14, 2012, Your Honor. And it provides, among other things, last portion, in some Philippine law rules and prohibit the disclosure of confidential or privileged information under well-defined rules, Your Honor. At the most, basic level and subject to the principle of committee, members of the court officials, employees may not be compelled to testify on matters that are part of internal deliberations and actions of the court in the exercise of their adjudicatory functions and duties, while testimony on matters external to their adjudicatory functions and duties may be compelled by compulsory processes, Your Honor. I'm just reading from Yes, the circular. at any rate, I was informed by the Office of the Legal Counsel that Ms. Bayuga was also subpoenaed on February 1st upon the request of the prosecution. And she complied. She appeared here on February 1st in response to the subpoena issued to her. So maybe the matter that was the subject of her examination today, as well as then, are not considered confidential by the Supreme Court. So, proceed. With the kind permission of the Honorable. Mr. Witness, Tumayo po kayo. tayo po. Pakitaas lang po ng kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this impeachment proceeding? Yes. So help you God. With the kind permission of the Honorable Court. Pakisabi po ninyo ang inyong pangalan, edad, I'm Demetrio C. Vicente. I'm 70 years old. Binata po kayo, may asawa. Meron ako, siya lang. What's the purpose of this witness? This witness, Your Honor, is being presented to prove the existence of the sale in his favor by 7 parcels of land of formerly registered in the name of Mrs. Maria Cristina Rocco Corona, Your Honor. Proceed. This, with the kind permission of the Honorable Court. Kilala ho ba ninyo si Ginang Maria Cristina Rocco Corona? Oo, kilala ko dahil siya ang nabilang ko ng lupa. Ito ho ba yung may bahay ng kagalang-galang na punong hukom ng kataas-taasang hukuman ng ating Republika? Oo, yan, siya ho. Si Chief Justice Corona. Oo. Opo. Now, sinabi po ninyo sa kagalang-galang na hukuman na kaya ninyo siya nakilala sapagkat nakabili kayo ng lupa sa kanya. Tama ho ba yan? Oo. Alright. Ano po itong lupa na nabili nyo sa kanya? Sa Marikina Heights, doon ako nakabili ng lupa na pag-aari ni Mrs. Cristina Rocco Corona. Kailan po yung pagkakabili niyo ng lupa na ang may-ari si Maria Cristina Rocco Corona? Kailan po yan? Ang tanda ko, mga 1990. Maybe July 1990. Yun ho bang bilihan ninyo